Nasaan na siya? Yun ang tanong na tumatakbo sa isipan niya. Humarap naman ito sa kanya. At kitang-kita niya ang mga luhang galing sa mga mata nito. Namatay rin siya. Namatay siya. Sa loob ng bahay na nasusunog. Napatutok naman siya ng bibig. Kaya pala ganito ito. Kaya pala. Dahil 3 tao ang nawala sa buhay nito. 3 tao na mahahalaga rito. I'm sorry. Wala na siyang pakialam kung hubad man siya sa harapan nito. Kusang inilapit niya ang sarili at niyakap ito. Yakap na sinasabing nandito lang ako. Gusto niyang pawiin kahit kaunti ang sakit sa dibdib nito. Gusto niya itong tulungan. Gumanti ito ng yakap sa kanya at umiyak sa dibdib niya. Marami siyang hindi alam dito. Pero nalaman na niya ngayon. At saka mas hinigpitan pa niya ang yakap dito. Lamig mula sa labas, ang pumuno sa loob ng silid, at ang dumadagungdong na tinig ng isang pamilyar sa kanya, ang nagpahiwalay sa kanilang dalawa. Nanlalaki mga matang napalunok naman si Catherine, matapos mapagsino ang lalaking nakatayo mismo sa harapan ng pintuan. Kunot na kunot ang noong nakatingin ito sa panauhin. Sino ka? Bakit ka nandito sa loob ng bahay ko? Biglang tanong naman ni Gabriel. At saka tumayo. Hinawakan siya nito sa braso at inilagay sa likod nito. Pinoproteksyonan sa mga kung sino man ang nasa labas. Mabilis naman niyang hinagip ang kumot at dagling itinapis sa katawan. Hindi maganda ang pakiramdam niya. Sa hitsura ng lolo niya, natitiyak niyang may gagawin itong ikahihirap ng kalooban niya. Mariing na pangmura naman ito. Nahihintakutan siyang biglang lumapit ang lolo niya kay Gabriel at pinagsusuntok ito. Ang binata naman ay hindi nakagalaw dahil hawak ito ng 2 bodyguard na kasama ng lolo niya. Stop! Stop please! Hindi niya alam kung sino ang una niyang aawatin. Hindi makalaban si Gabriel dahil nakakulong ito sa braso ng mga lalaking may hawak dito. Kaya naman pumagitna na siya. Please! Stay him out of this! Pakiusap naman niya. Nang bumaling siya kay Gabriel, ay nagtatanong ang mga mata nito. Kilala ko siya. Mahinang sabi niya sa binata. What are you thinking, young lady? Wika nito. Iniisip nito na nakipagtanan siya sa binata. Baka sa tinig nito ang tinitimping galit. Naisip niya na darating ang araw na mahahanap siya nito. Lalo pat ang mismong fiancé niya ay narito din sa Pilipinas. Pero hindi niya naisip na ngayon pala ang araw na iyon. Umiling-iling naman siya sa bayuko. Forgive me, Lolo. Hinging paumanhin niya rito. But I had enough. I'm sorry, Lolo. Paulit-ulit na sabi niya. You can't decide for me whenever you want. Naibulalas na niya. Pagod na siyang sumunod sa lahat ng iinuutos nito. Ang akala nito sa kanya ay manikang disusi na kaya nitong kontrolin at paganahin. Pagkatapos kitang palakihin? Dapat ito ba ang tatanggapin ko sa'yo? Nasaktan siya sa paraan ng panunumbat nito. Pero sinasabi lang niya ang nararamdaman niya. Hindi siya magpapaka-ipokrita para lang pagaanin ang loob nito. I'm sorry. Naibulong niya rito. Humawak naman si Gabriel sa kamay niya. Umalis na kayo. Pagtataboy ng binata sa mga ito.
Pero mas kumuyom ang kamao naman ng lolo niya. Mapapatay kita. Muli itong lumapit kay Gabriel at sinuntok. Hindi gumanti ang binata at hinawakan lamang ang nasasaktang panga nito. Lolo, baka mapatay mo siya. Pinamumutlaan na siya ng mukha. Naroroon sila sa iisang silid, pero pakiramdam niya ay nasa loob sila ng isang kulungan. Gagawin ko talaga. Tiimbagang nasabi naman ng lolo niya. Napatingin naman siya kay Gabriel. Marami siyang dapat ipaliwanag dito, pero mas mahalaga sa kanya ang kaligtasan nito. Mas mahalaga sa kanyang wag itong masaktan. Magdusa na siya. Wag lamang ito. I'm sorry. Pero kailangan kong gawin ito. Matapang niyang hinarap ang matanda at sinukatan ng tingin ito. Kaya hindi mo siya kailangan saktan. Pakakasalan niya ako. Nakita niya ang pagkunot ng noo ng lolo niya sa salitang Japanese na hindi naman naintindihan ni Gabriel. Pakasalan mo siya ngayon din. At amanos na tayo. Nangangalit ang ngiping utos ng lolo niya. Naguguluhang tumingin naman si Gabriel sa kanya. Bigla ay nawalan siya ng ipapaliwanag dito. At muling bumaling kay Gabriel. At ikaw? Sabay turo nito kay Gabriel. Pakakasalan mo siya o papatayin kita. Napatiimbagang naman si Gabriel. Anong ibig sabihin nito? Matigas na tinig na bulong nito sa kanya. Humarap siya dito. Sinalubong niya ang nagbabaga nitong mga tingin. I'm sorry. I'm really sorry. Ginawa ko lang naman. For what? Dahil sa nangyari? You're pathetic. At talagang inaakto mo pa sa lahat habang paparating ang lolo mo? Puno ng disgusto ang tinig nito. Tila yata nabaliktad ang sitwasyon. Siya na dapat ay ang mamuhi dito. Pero ito na ngayon ang ubod pait ng nakatingin sa kanya. I'm sorry. Sinubukan niyang hawakan ang kamay nito pero pumiglas ito. At saka humarap sa lolo niya. Okay, fine. Pakakasalan ko siya. Tila lason ang lumalabas sa dila nito. Nang sabihin ang mga katagang iyon. Namuo ang luha sa mga mata niya. At kusang tumulo iyon. Pinagsalikop niya ang dalawang palad. Pasado 10:00 na ng gabi. Pero wala pa rin si Gabriel. Kanina na parehong kinakalma ang dalawang panig ng lalaki, ay humarap ang binata sa lolo niya at ibinigay ang pangakong pakakasalan siya kinabukasan. Oo, kinabukasan dahil iyon ang kasunduan nila. Umalis ang binata kanina na hindi man lamang siya nakakausap ng maayos. Umalis ito nang hindi man lamang siya binibigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Malapit na maghating gabi. Pero kahit tawag man lang ay wala siyang natatanggap buhat sa binata. Malungkot na napaupo siya sa upuan at tinatanaw ang paligid ng bahay. Tanging ilaw lang buhat sa kusina ang tumatanglaw sa paligid. Kasing dilim niyon ang nangyayari sa kanila ngayon. Ang lolo niya ay hindi na siya nagpilit pa na sumama pabalik sa hotel na tinutuluyan nito. Bukas na lamang sila magkikita sa araw ng kasal niya. Pagak naman siyang napatawa. Hindi ba't ganito ang nangyari sa kanya noon? Noong nagulantang na lamang siya sa balitang ipapakasal siya. At ganito rin ang ginawa niya kay Gabriel ngayon. Shotgun marriage. She was forcing him to marry her. Dahil kung kay Gabriel siya magmakakasal, hindi na maigigiit ng lolo niya ang pagpapakasal niya. Tunog ng cellphone niya ang nagpabalikwas sa kanya sa kinauupuan. Mabilis niyang sinagot iyon. Ang buong akala niya ay si Gabriel
Flor? Aniya na makilala ang tinig ng kaibigan. Ngayon ko lang nabasa ang message mo sa akin. Anong ibig sabihin noon? Halata na naguguluhan ang kaibigan dahil sa balitang sinabi niya kanina. Hindi niya kasi ito makonta kanina. Kaya naman, nag-text na lang siya rito. Ito ang isasama niya bukas bilang witness sa magiging kasal nila ni Gabriel. Ang lolo niya ang nag-insist na sa Japan sila ikakasal. Pero nakiusap naman si Gabriel na pagpaplanuhan daw muna nila ang bagay na iyon. Lalo pat hindi naman agad makakaalis ang binata dahil marami itong commitment ngayon. Totoo. Tipid niyang sagot sa kaibigan. Naririnig niya ang di magkaundagaga itong pagkilos mula sa background. Paano nangyari? Akala ko ba ayaw mong magpakasal sa lalaking yon? Bakit biglaan? Sunod-sunod na tanong naman ni Flor. Iniisip pala ng kaibigan na tuloy pa rin ang kasal nila ni Jose. Hindi si Jose ang pakakasalan ko. Tumingala siya upang ibalik ang luhaang gustong kumawala sa kanyang mga mata. Ano? Kung hindi siya, sino? Nalilitong tanong naman ni Flor mula sa kabilang linya. Marahan siyang napabunting hininga bago muling sumagot. Bukas na ang kasal namin ni Gabriel. Halos bulong na lang nasagot niya sa kaibigan. Ano? Gulangtang na tanong naman ni Flor. Bumuntong hininga naman siya. Totoo, Flor. Totoong ikakasal kami bukas. Pero paano? Bakit? At saka bakit biglaan? Buntis ka ba? Pananagutan ka ba niya? Sunod-sunod na muling tanong naman ni Flor. Hindi niya masisisi ang kaibigan. Totoong nakakagulat na magpapakasal siya kay Gabriel na kailanman ay hindi niya nakasama. Ikaw ang naglagay sa kanya sa sitwasyong ito. Piping sumbat naman ang isip niya. Napailing na lang siya. Pilit niyang iniisip kung ano at paano ang magiging buhay nila ni Gabriel sa mga susunod na araw pagkatapos silang maikasal. Kung magiging maayos ba ang pagsasama nila o maghihiwalay din sila sa bandang huli. Mahabang kwento, Flor. Basta dumating ka bukas. Ikaw lang ang kaibigan ko. Kaya sana makarating ka. Aniya, wala naman kasi siyang ibang matatawag para sa kasal niya. Narinig niya ang pagbuntong hininga naman ni Flor. Marami kang utang na ipapaliwanag sa akin. Kung bakit biglaan ang lahat. Asahan mo ako bukas ng maaga. Maaga akong luluwas na Manila bukas. Tumango siya. Kahit hindi siya nito nakikita. Kailangan niya ng kaibigan sa mga oras na ito. Pero higit niyang kailangang malaman kung nasaan na ba si Gabriel sa mga oras na ito. Anyway, diyan na ba ako dediretso sa simbahan na? Muling tanong naman ni Flor. No, sa City Hall ka na pumunta. Walang church wedding. It's a civil wedding only. Matipid niyang saad. Ninong ni Gabriel ang magkakasal sa amin. Dugtong na wika niya. Lalo tuloy dumarami ang tanong sa isip ko. Ha, Catherine? Sasagutin mo lahat yon. Feeling ko hindi ako makakatulog dahil dyan sa mga nalaman ko. Pero, best wishes for the both of you. Alam kong aalagaan ka. Ni Gabriel. Sana nga. Thank you. Bumukal ang luha sa mga mata niya. Alam niya na sinusumpa na siya ngayon ni Gabriel. Paano pa kaya bukas? Baka kahit tingnan sa mga mata ay hindi na nito magawa pa. Nakatakas nga siya sa manipulasyon ng lolo niya. Pero ipinasok naman niya ang sarili niya sa panibagong madilim na mundo. Ipipilit niya ang sarili sa lalaking ni katiting yata na pagtingin ay wala sa kanya.
Nawala na sa kabilang linya si Flor, pero nanatili niyang hawak ang telepono. Parang mas umiiksi ang distansya ng pag-asa at kabiguan sa kanya. Paano kung narealize ni Gabriel na mali ang pagpayag sa ginawa nito? Natatakot siya. Kilala niya ang lolo niya. Kapag sinabi nito, gagawin nito. At natatakot siya na baka saktan nito si Gabriel. Alam niyang walang sasantuhin na matanda. At sa kagaya ng lolo niya, nagbigay ng pangako si Gabriel. Mahalaga ang isang salita rito, na kapag nangako ay tutuparin mo, at kung hindi ay baka nasa loob ka na ng kabaong at pinaglalamayan. Marahas siyang napabuntong hininga. Pantay na ang hininga niya, pero ang tibok ng nagririgudo niyang dibdib ay hindi magkasabay. Parang tinatambol ng paulit-ulit sa kaba. Nasaan ka na ba, Gabriel? Natatakot siya na baka hindi sumipot ang binata bukas. Hindi siya natatakot para sa sarili niya. Natatakot siya para dito. Dahil ikababaliw niya kung may mangyayari ditong hindi maganda. Marahan nagkikiskisan ang dalawang palad niya habang nakatingin siya sa pintuan ng mayor's office. Mahigit 30 minutos nang late si Gabriel. Nag-uumpisa na siyang nervyusin. Kinakabahan siya na baka hindi sumipot ang binata sa araw na ito. Kagabi ay napuyat siya sa paghihintay. Gising siya hanggang hating gabi. Nagising na lamang siya ay umaga na. Hindi nag-abalang tumawag ang binata kung ano nangyari sa kanya. Nilapitan siya ni Flor. Tawagan mo na kaya. Kanina pa siya late oh. Sabi nito habang inaayos ang ilang hibla ng buhok na nahulog sa mukha niya. Simpleng puting bestida lang ang suot niya. Dumating ito kahapon ng umaga. Umiling siya. Hindi ko naman siya makontak. Nag-aalala na ako. Ngayon lang siya kinakabahan ng ganito. Nilingon naman niya ang paligid. Bakas na sa mukha ng lolo niya ang pagkainip. Gayon din ang mayor na magkakasal sa kanila. Nakabantay ang dalawang bodyguard ng lolo niya sa pintuan ng silid. Walang ibang tao maliban sa kanila. Ang tita niya ay hindi makakarating. Alam niya kung bakit. Dahil naniniwala siyang may sama pa rin ito ng loob sa lolo niya. Sa kanya kahit inamin na niya, dito ang nangyari. Nang lumayo naman si Flor sa kanya ay siya namang paglapit ng lolo niya. Lalo siyang kinakabahan ng bumulong ito. Tinatanong nito kung nasaan na daw ang groom niya. Parating na po siya, lolo. Tipid niyang sabi kahit na wala siyang kasiguraduhan kung pakakasalan nga siya ng binata. Isa pa, baka nga nagbago na ang isip nito. Sino nga ba naman siya para pag-aksayahan nito ng oras? Pero natatakot siya para dito. Paano pa niya ito ililigtas sa lolo niya kung babaliin ito ang pangako nito? Pakakasalan ka ba talaga niya? Sa salitang Japanese, natanong sa kanya ng kanyang lolo. Tumango naman siya rito. Yes, lolo. Huminga siya ng malalim at pilit na kinakalma ang sarili. Siguraduhin mo lang na darating siya ngayon. Dahil kung hindi, mapapatay ko siya. Sunod-sunod ang paglunok na ginawa niya bago dahan-dahang tumango. Seryoso ang mukha ng lolo niya at wala sa bukabularyo nito ang magbiro. Nasaan ka na ba? Pinagpapawisan na siya ng malamig. Mag-iisang oras na at nasisiguro niya na kapag lumampas pa ito ng oras, ay walang kasalanan na magaganap. Paano pa kaya niya ililigtas ang binata? Napayuko na lang siya at pagak na napangiti. Pinatunayan lang ni Gabriel na kinasusuklaman siya nito. Na miski ang pagpanggap sa pangako nito ay hindi nito magawa. Oo, at kasalanan niya na sumang-ayon ito sa kasaling ito. Pero ginawa lang naman niya iyon para iligtas ito. Mahal mo kasi,
kaya ka magtitiis. Sabi naman ng kanyang isipan. Sana nga lang ay pareho sila ng nararamdaman. Sa buong buhay niya, ito lamang ang gusto niyang makasama. Na bawat galaw at sabihin niya ay may bantay. Ngayon lang ay nakakatikim na siya ng kalayaan. Pero magiging malaya nga ba siya kung makakasal kayo? Para namang tukso ang mga tanong na iyon sa kanyang isipan. Siya nga kaya? Magiging masaya ba siya? Magiging maayos ba siya? Napatingin naman siya sa relong nasa dingding nang bumukas ang pintuan at iniluwa ang lalaking buong magdamag at hanggang ngayon ay laman ng isipan niya. I'm sorry, I'm late. Baka sa mukha nito ang ginawang pagmamadali. Nakasuot ito ng puting long sleeve polo at itim na slacks. Nakabukas ang ilang botones, kaya naman naaaninag niya ang dibdib nito. Nasa likod ng bulsa na necktie nito na hindi na nagawang isuot pa. But it doesn't matter. Ang mahalaga ay naririto ito. Dumating ka. Bulalas niya na makalapit ito. Pero hindi ito umimik sa kanya. Saan ka galing? Kagabi pa kita hinihintay. Kagat niya ang pang-ibabang labi matapos magtanong. Iniiwasan niyang maiyak. Tumingin naman ito sa kanya. Hindi pa kita asawa. Pero matanong ka na kaagad. It doesn't matter kung saan ako galing. Ang importante. Sumipot ako sa kasal mo. Kasal mo. Kailangan bang ipamukha nito sa kanya na siya lang ang may gusto nito? Huwag ka mag-alala. May isa akong salita. Kapag sinabi kong oo, gagawin ko. Malamig na tugo naman ito. Wala sa naging ime kundi ang yumuko na lamang. Ito na yung sinasabi niya. Magiging asawa niya ito sa paraang pinilit niya. Nagumpisa na ang seremonyas at kahit sa palitan ng singsing ay hindi nito itinago ang totoo. Tila ba umaakto ito na walang pakialam. Parang isang normal lang ang seremonya na iyon na dinaluhan nito na may kasamang business deal. Kahit nang pumirma ito ng marriage contract ay tila wala siyang nababakas na emosyon doon. The wedding doesn't seem like sacred wedding ceremony but a funeral. Dahil sa itsura ni Gabriel na tila ito namatayan o naglilibing ng isang minamahal. And by the power vested in me, I now pronounce you husband and wife. You may now kiss your bride. Huling utos sa kanila at humarap naman si Gabriel sa kanya. Tinatambol ang dibdib niya sa sobrang kaba. Mrs. Sebastian, puno ng pait ang tinig nito. Habang binibigas ang ngayon ay pangalan na niya. Nagyuko siya ng ulo, pero hinawakan ito sa baba at iniharap sa kanya. As my wife, you don't have any right to look down when I'm talking to you. Puno ng otoridad na sabi nito. Another nightmare. Indeed, dahil ito na ang sinasabing karma.